ang no return no exchange policy, although generally it's applicable, hindi yan, meron yung exception. Halimbawa, bigla ka lang nagbago isip, walang dahilan. O yan, hindi pwedeng maging ang no return no exchange policy. Pwedeng magamit ang no return no exchange policy. Attorney, ano ba yung mga responsibilidad ng isang seller kapag may nasirang produkto o hindi maayos na serbisyo mula sa online sellers? Tinatawag po natin yan sa e-commerce act or ITA na 3 R's. Repair, replacement, and refund. Yan yung tatlo na pwedeng gawin ng isang online seller pag mayroong defective sale. Otherwise, pwede siyang ma-fine ng 100,000 hanggang 5 million or 6 months hanggang 3 taon na pagkakakulong kung hindi niya gagawin yan. Ayun, attorney, ano yung mga panganib kung walang malinaw na terms and conditions sa isang e-commerce site? Maganda pong tanong yan. Ang hindi malinaw na terms and conditions sa isang e-commerce site ay deceptive sales or unfair sale na tinatawag sa ating consumer protection. At ang ganitong misleading or unclear terms, maaari rin maging penalty is 500 pesos hanggang 5 million pesos or pagkakakulong ulit hanggang 6 na buwan or suspension ng operasyon base sa Consumer Protection Act. Magandang gabi. Luzon, Visayas, Mindanao. Naku, dami ng mga business dyan. So, magandang gabi po sa inyo lahat. At syempre, lalalive po tayo ngayong gabi dito sa UNTV Radio La Verdad. At syempre, kasama ko pa rin ngayong gabi. Actually, wala si Partner Manuel. So, ang kasama ko ngayon, si Partner Cres. Magandang gabi, partner! Ayan, magandang gabi, ka-partner Randy. Isang maulang gabi po sa mga regular viewers natin. Sabi mo nga kanina, Luzon, Visayas, and Mindanao. Actually, partner, gusto kong batiin yung isang city hall kanina na pinuntahan ko along Mindanao. Along Mindanao ba yan? O sa Mindanao talaga? Sa Mindanao. Mindanao talaga. So, nakakaabot din pala yung ating programa kasi napapanood din nila yung ating program doon sa kanilang lugar. So, wow. Nanonood sila through Facebook Live. Ayan, magandang gabi po, Mayor, and also sa Register of Deeds ng Cotabato. Ayun. Wow. So, talagang Luzon, Visayas, Mindanao. Mindanao na yung partner, Cotabato. Mindanao na yung partner. Talagang Mindanao yun. Ayun. Siyempre, partner, no? Last day of court ngayon, but marami pa ding ma-OT group dahil may deadline tayo today, di ba? Yes, deadline. Ito yung aking paborito partner. Anyway, before yung deadline, gusto ko lang ding i-greet ang ating kasamahan, si ka-partner Manuel. Kung nasa Japan ka man ngayon, Japan? Ito Japan. Pagpakaligaya ka. Sir Manuel, ayan, ingat ka lang dyan. Enjoy your vacation. Ayun. Wow, ingat po, Ka-Manuel. Ayan. I think nasa naman siya, nasa bandang Bicol naman siya tingin ko. So kaya Luzon, Visayas, Mindanao, kumpleto tayo. Yes. Oo, bandang gitna po, kanina, masyado nang ma-traffic. Sabi nga sa news, simula Calamba hanggang Santo Tomas, sobra na yung traffic. Lalo na ngayong gabi, maulan, may disgrasya pa rin, at maraming umuuwi sa kanya-kanya mga probinsya. So, paalaala lang po sa ating motorista, ingat po kayo. Huwag pairalin ng init ng ulo sa manibela. Tama ka dyan, partner. Ayan, kasi mas lalo tayong dalawa, partner, no? At tayong tatlo, actually, kasama si partner Manuel. Kasi lagi tayo nasa kalsada. So, ingat-ingat po tayo lahat. Ayun. So, mga partner, nabatiin ko muna din yung mga nanonood sa UNTV Radio La Verdad. At syempre sa mga nanonood ng YouTube channel natin, UNTV Radio La Verdad din. At sa UNTV Radio La Verdad official Facebook page. At syempre, partner, no, live na live din tayo sa Business Natin To On Air fan page natin sa Facebook. So marami pa din pag-uusapang, partner, no? Umpisa na natin ang Biz News. Biz News.
sa balita natin ngayon, Anti-Red Tape Authority o ARTA humihiling ng mas maayos na serbisyo mula sa mga lokal na pamahalaan. Yan ang ulat sa atin ni Cecil Alibata. Ipinahayag ni Anti-Red Tape Authority o ARTA Secretary Ernesto Perez sa 200 LGUs na sinuri sa Report Card Survey 2.0 na tanging ang Bacnotan La Union lamang ang nakakuha ng very satisfactory rating. Ibig sabihin, 199 na LGUs pa ang kailangang magpabuti sa bilis at kalidad ng serbisyo. Ipinasana ni Perez sa DILG ang resulta upang maisulong ang mga reforma para sa mas episyenteng pamahalaang lokal at mas maayos na negosyo sa bansa. At yan ang ating balita para sa business natin to, Cecil Alabata Cruz, Radyo La Verdad, 1350 ang UNTV Radio. Ayun, partner, no? So ako, komento ko lang dito, partner, mas lalo sa ito, kalampagin ko yung bandang Parañaque. Isang buwan na, wala pang lumalabas akong mayor's permit. Boom! Boom! Ayun. Ayun. Actually, partner, no? Paano tayo paano tayo magninegosyo kung ang mayor's permit mo ang tagal lumabas? Ayun. So, pwede rin po siguro natin, kapartner Randy, no? Pwede natin ding balikan o review natin yung anti-red tape law. Ayan. So, sinasabi po doon kapag tayo ay magre-request sa ahensya ng gobyerno, kung simple transaction, 3 to 5 days lang yan o 3 days lang. Kapag naman complex, 5 days lang. Kaya lang, bakit nga ba minsan ay tumatagal? Correct. Very specific tayo pagdating sa, to mention, Bureau of Internal Revenue, nananawagan po kami. Sinasabi po ng ating flowchart na yun po ang pag-a-apply ng authority to print ng resibo para sa ating mga taxpayer, medyo bilis-bilisan naman ng konti. Kasi paano naman kami magbabayad ng taxes kung wala na po kaming resibo? So, bilang taxpayer naman, may fault din naman. Halimbawa ako, paubos na yung aking resibo o sagad na. Mamadaliin din natin ang mga opisyalis ng gobyerno, particularly po sa BIR. So, kapag po maliit, konti na lang. Ilang booklets na lang po yung natitira. Pa-apply na din po tayo para mabinbin man ng konting araw, meron po tayong sufficient na mai-issue sa ating mga customers or ating mga kliyente para naman makabayad tayo ng ating taxes. Ayun. Thank you, partner. Ito naman mga partner, sa mga may online businesses at yung mga nagbabalak mag-online business. Nako, pakinggan ninyo ang topic natin ngayong gabi. So, magbabalik muna ang programang kasanggahan ninyo sa negosyo, ang Business Natin To! Business natin to, like business natin to. Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Hindi matutumbasan na kagalakan. Naramdaman ng mga benepisyaryo ng programang MCGI Cares at Serbisyong Bayanihan dahil sa biyayang kanilang natanggap. Thank you for the organization, sa lahat ng mga production team, and sa lahat ng bumubuo nito dahil tunay na kayo yung mga ginamit ng Panginoon para pagpalain yung mga kababayan natin dito. Marami ang naitulong. Nagpapasalamat kami sa founder ng MCGI dahil umabot dito sa amin ang ganitong gawain. Kasi God is good talaga. Yung mga ganitong events, sobrang thankful ako sa Panginoon kasi may pagpapala pa, may gamot pa, may mga ano pa. Basta masayang-masaya ako sa ganito. To God be the glory. Ha? Mabubuting gawa at pagtulong sa kapwa. Hatid ng UNTV Radyo La Verdad 1350. Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Business natin to,
7:17 na ng gabi at nagbabalik po ang programang Business Natin To. So para sa mga kapartner natin na nakikinig gamit ng kanilang mga radyo, maaari po kayong mag-text ng inyong mga tanong, suggestion o reaction tungkol sa ating topic ngayong gabi sa ating mobile number na 0997-824-9408. Ulitin ko ha, 0997-824-9408. Partner Yan, text. tama ka dyan, Kaporter Randy. And pwede rin sila mag-comment at mag-message sa ating official Facebook page na Business Natin To on Air. Ayun. Ay, partner Quest, may tanong lang ako. Napansin mo ba lahat ng halos ng mga produkto ngayon or services na nakikita ko ngayon sa online lagi nga nasa Facebook, nasa YouTube, nasa TikTok. Yes, Kaporter Randy, before pandemic, may mga online sellers na pero hindi ganon kadami. Pero during pandemic din, talaga namang nag-boom sa ating bansa ang online selling. Sangayon ako dyan, partner, no? Pero ngayon, alam mo ba, partner, hindi lang basta-basta pala yung pagpo-post ng sa social media ang online business. Nakakaakibat dito yung mga ibang post ng isang online seller ang responsibilidad at mga batas na nakaatang sa bawat post na to. Kaya naman yan ang pag-uusapan natin ngayong gabi sa ating segment na Legal Biz. Legal Biz. Sa panahon ngayon ng digital age, kabila-kabilang din na ang mga naglitawan na e-commerce o yung tinatawag na online seller. Sa katunayan, ayon sa datos ng E-Commerce Association of the Philippines o ECOP, may mga humigit kumulang 8 milyon. Wow, ang dami ang online seller na sa bansa. Nako, pupunta na din ako dyan. Pero alam ba ninyo ang iba pang mga negosyo, may mga batas din na sumasaklaw sa mga karapatan, panganib at mga dapat iwasan kapag magninegosyo ng online. Upang ipaliwanag sa atin kung ano nga ba ang mga batas sa parehong aspeto ng consumer at ng online seller, makakausap natin via Zoom ang attorney at law, Managing Director ng Calawag Law Office, walang iba kundi si Attorney Bon Caluwag. Caluwag, tama ba? Magandang gabi, Attorney. Good evening po, Sir Randy, Miss Chris. Ayun, Good evening, sir. partner. Welcome po sa aming show. Magandang gabi po. Ayun. Good evening po. Anyway, attorney, itong question ko, attorney. Ano nga ang mga pangunahing batas na sumasaklap sa mga online business sa Pilipinas? Yan. Tulad na banggit nyo nga kanina, Sir Randy, may kaakibat ng mga batas pag nag-online selling. Ang pinakamalaki dyan is ang ating Consumer Protection Act. Pero, maliban sa Consumer Protection Act, meron tayong tinatawag na E-Commerce Act at saka Internet Transactions Act. Lalo yung Internet Transactions Act, medyo recent yan, 2023 lang yan. So sa E-Commerce Act, sa Internet Transactions Act, pinagtitibay dito na parang ang online transaction ay pareho rin ng regular trading na hindi nangyayari sa online. So lahat ng karapatan at obligasyon ng isang regular trading ay inilalagay rin o inaatang din sa mga online transactions. At binibigyan ang karapatan ng DTI na i-oversee ang lahat ng e-commerce activities na ganyan. Ayun. Attorney Bon, gaya ng ibang mga negosyo, kailangan din ba na mag-comply ang mga online businesses sa mga alituntunin, let's say po ay ang Bureau of Internal Revenue? Yes po, wala tayong kawala dyan. Lalo na noong dahil meron tayong Revenue Memorandum Circular 60-2020. Ito ay Revenue Memorandum Circular kung saan nagsasabi na lahat ng engage sa digital transactions and online selling ay kailangan mag-register. At in fact, hindi lang basta mag-register, of course, magbayad ng taxes, including pati withholding taxes. Yan po. Ayun.
Attorney, ito ang question ko ngayong gabi. Sa ating bansa, anong ang mga parusa na maaaring kaharapin ng isang negosyanteng hindi rehistrado? Opo. So, kung ilalagay po natin yan, Sir Randy, sa mga online transactions, mananagot sila sa maliban sa tax code, kasi under sa tax code, kailangan kapag either before or after the establishment ng business, kailangan mag-register na. Mananagot din sila sa Internet Transactions Act, wherein kailangan din i-observe lahat ng policies ng bansa, including pagre-register. And hindi lang yan basta administrative fine, ha? Maaari rin yung maging kasong krimen kung deliberately at mismong ikaw ayaw mo talaga mag-register. Magiging kasong krimen lang, hindi lang fine ang bibigay sa inyo. Wow. Yun, oo. Ito pa po, Attorney Von, applicable din ba po sa online sellers yung tinatawag na no return, no exchange policy? Kasi meron tayong mga nabibili online. What if hindi naman, halimbawa ako bumili ng isang item, hindi pala yun yung aking in order. So, mali yung dumating sa akin na sabi nga ay buksan muna before mong tanggapin. Pero yung nagdi-deliver, they are only carrier noong goods eh. So, paano po ba ang procedure pag ganyan? Oo. Ayan. Yes, Ms. Tres, applicable ang no return, no exchange kasi ang ating Consumer Protection Act hindi siya nagdi-distinguish kung ito ay regular trade or online. Pero lagi po natin tandaan na ang no return, no exchange policy, although generally it's applicable, hindi yan, meron yung exception. Halimbawa, bigla ka lang nagbago isip, walang dahilan. O yan, hindi pwedeng maging ang no return, no exchange policy. Pwedeng magamit ang no return, no exchange policy. As is, where is transaction, o kaya mga second hand, yan, pwede rin exception yan sa no return, no exchange policy. Pero generally, kahit sa online, yes po, applicable po. Ayun. Attorney, ano ba yung mga responsibilidad ng isang seller kapag may nasirang produkto o hindi maayos na serbisyo mula sa online sellers? Yes po. Okay, ang tinatawag po natin yan sa e-commerce act or ITA na 3 R's. Repair, replacement, and refund. Yan yung tatlo na pwedeng gawin ng isang online seller pag merong defective sale. Otherwise, pwede siyang ma-fine ng 100,000 hanggang 5 million or 6 months hanggang 3 taon na pagkakakulong kung hindi niya gagawin yan. So, yun po. Kailangan repair, refund, or replace po. Ayun, ang liwanag, Kapartner Randy, hindi natin alam yun. Actually. Ngayon ko lang ako nalaman yun, Attorney Von. Attorney, paano pinaprotektahan ng data privacy ang impormasyon ng mga online na customers? Okay. Bilang mga online customers under sa Data Privacy Act natin, tayo ay tinatawag na data subject. Sabihin, tayo yung nagbibigay ng data. And bilang data subjects, meron tayong mga rights. Right to be informed, malaman kung ano yung binibigay. Right to access. Kung gusto mong makita kung ano yung binigay mong information, i-access mo. Rectify, i-correct. Right to erase. Kung ayaw mo ipastay ang information mo, pa-erase mo. Or object. Right to object kung ayaw mo na ipagamit yung information mo. And right to damages and file complaint or magreklamo kung ginagamit ang data mo nung walang pahinto. Yun. Attorney, ito naman. Ano ang mga hakbang na dapat gawin kung may scam o panlilinlang sa online selling? Okay. Ang importante po niyan ay agad na i-complain. I-complain natin sa ating kapulisan. Meron po tayong or sa NBI, meron silang cybercrime section kung saan matutulungan kayo na buksan itong mga online transactions or online accounts na to. At ang ating batas, sinasabi po sa ating mga consumers, magkaroon din po tayo ng ordinary diligence. Sabihin, maging rin tayo, mapanuri. Hindi porket dahil nasa online, kukunin na natin. So, yun po ang kailangan. Pero kung meron na po na fraud na po kayo, na scam, importante po agad-agad itong i-complain either sa NBI or sa mga police. Ayun, oo. Sir, paano naman nakaka-apekto sa negosyo ang hindi pag-comply o pagsunod sa mga batas? Let's say yung tinatawag nating Data Privacy Act. Okay.
for Data Privacy Act, legally speaking, for the mga negosyo, ito ay maaari kayong magkaroon ng fine ng 500,000 hanggang 5 million. Oh, laki Susunod sa Data Privacy Act. Maliban pa rito ang maaaring pagkakakulong ng 1 hanggang 6 na taon or pareho, may pagkakakulong na o meron pang kulong. At syempre pagpapasara ng negosyo. Business-wise, of course, ang hindi pagsunod sa Data Privacy Act, maaaring maka-interact sa day-to-day activity ng isang negosyo. Kaya mas magandang sundin na lang natin. Follow up lang ako doon, attorney. Paano, for example, nahatulan siya yung isang tao, nahatulan ng 6 years, tapos pag pinagbabayad siya ng ilang milyon, di ba? Opo. Paano yun? Hindi siya makakalabas hanggat di makakabayad ng ilang milyon na nasabi ng korte? Maaari po kasi ang ipataw lang ng korte ay pagbabayad lang or pagkakakulong lang or pareho po. So halimbawa po pareho ang ipinataw ng korte, nakulong ka na ng 6 years, kahit nakalabas ka na, meron ka pa rin danyos na penalty na kailangan bayaran na pwedeng 500 hanggang 5 million po. Ingat pala yung mga online service natin. Meron palang pwede kang makulong or pwede ka lang mag-penalty or both pareho. May kulong na at the same time, may damages pa siyang dapat harap. Mahirap yun. Mahirap yun. Akala ko sa BIR lang may ganun hindi pala, no? Ayun, attorney, paano naman po ano-ano yung mga panganib kung walang malinaw na terms and conditions sa isang e-commerce site? Okay. Maganda pong tanong yan. Ang hindi malinaw na terms and conditions sa isang e-commerce site ay deceptive sales or unfair sale na tinatawag sa ating consumer protection. At ang ganitong misleading or unclear terms, maaari rin maging penalty is 500 pesos hanggang 5 million pesos or pagkakakulong ulit hanggang 6 na buwan or suspension ng operasyon base sa Consumer Protection Act. Ayun. Ito part, attorney naman, paano nakakaapekto ang maling paggamit ng mga intellectual property katulad ng logo, larawan, o yung mga brand names sa negosyo? Okay. Ang sumasaklaw ng batas po natin dyan ay ang Intellectual Property Code or RA 8293. Base sa RA 8293, ang hindi tamang paggamit ng logo, trademark o tinatawag natin trademark infringement ay maaaring mag-lead sa fine na 50,000 hanggang 200 at pagkakakulong hanggang 5 taon kung mapapatunayan na mali ang paggamit o ginamit ito sa panloloko. Maaari ring i-confiscate lahat ng mga ginamit na goods kung saan nakalagay yung mga trademark na yun. And of course, ipasara yung kumpanya. Ayun. Oo. Sir, ano po ba yung paraan upang maprotektahan ang negosyo laban sa financial scam or phishing? Okay. Pinaka-importante po dyan is to follow the data privacy law. Kasi ang ating Data Privacy Act and the National Privacy Commission, nagre-require yan ng data privacy manual ang bawat negosyo. At ang manual na kasunod dyan, paano safeguard, paano ayusin kung biglang magka-breach, may manghack, or magkaroon ng phishing. And of course, awareness amongst the employees and compliance among employees dun sa data privacy laws. Yun po. Ayun. Attorney, ito gamit na gamit natin kasi lagi everyday natin ginagamit yung mga e-wallet natin. Ayun. Or yung bank transfer kapag nagda-transfer tayo. Ano ba yung mga mapanganib na paggamit ng mga online payment na sinabi natin? Nako, ako, guilty ako dito. At minsan kasi, attorney, na-scam din ako, na phishing din ako. So nawala yung around 15,000 din ako, attorney, dati. Nako po. Opo. Okay, so technically, ang online e-wallets or online payment transactions, hindi naman talaga generally masama. Or kasi convenient nga siya. But nandoon yung mga risk. Risk ng fraud, risk ng hacking, risk ng data breach, at saka tulad yung nakwento ni Soragi, loss of funds o loss ng pera. And ang magagawa natin dito is make sure na ang ginagamit natin ng mga e-wallet or online platform ay rehistrado under sa BSP. Kasi required po silang magpa-register sa BSP. Nandyan, di ba tulad ng GCash, Paymaya, or kung ano man,
or PayMongo. Lahat yan kailangan mag-register sa BSP at enable nyo po lagi ang inyong multi-function authentication. So dapat may mga OTP, mga 2FAs, at saka para naiiwasan po ang scams and phishing. Ayun. So, marami palang paraan para, yun nga, sabi ni Attorney Von, kailangan yung OTP. Huwag natin i-iba sa iba, no? Plus, Opo. siguro isa din sa security, sir, ano? Ano pa ba yung, may mga additional security pa ba na dapat nating malaman kung gagamit tayo ng mga e-wallets or ano po ba ang may yung mga online payments? Yes po. Make sure lang po itong mga e-wallets, online payments, huwag basta-basta ikinakabit sa mga online transactions. Make sure lang legitimate ang ating mga online transactions. Mababasa naman po natin yan. And secondly po, yun nga po, enable natin yung mga mga verification features. Like kunyari, i-verify muna sa phone, i-verify sa number, i-verify sa email bago mabuksan para po protektado talaga. At siguradong bago kayo ma-access, protected po. Ayun. Attorney, ano po kaya yung mga legal aspect na maaring maikaso sa mga fraud or scam online sellers? Okay, kanina nababanggit ko yung mga penalties. So, maaari silang makasuhan ng under estafa, under sa revised penal code kasi pagluloko na to. Cybercrime, pwedeng pataasin pa yung penalty ng estafa dahil gumamit ng computer system or particularly any crimes under cybercrime and other acts like the Internet Transaction, Data Privacy Act. At take note po, hindi lang dahil kunyari na estafa ka na, hindi ka na makakasuhan sa ibang batas. Patong-patong po yan na pwedeng ikaso sa inyo basta mapatunayan na nalabag niyo yung mga batas na nabanggit po natin. Eto, attorney, paano kung nahack yung website o yung social media account ng online business? Ano ang legal na pananagutan ng may-ari naman, attorney? Okay. I-divide po natin yan depende sa kung ano yung batas na pinag-uusapan natin. Kung ang pinag-uusapan natin ay ang Internet Transaction Act at ang E-Commerce Act, generally walang pananagutan ang may-ari. Kung hindi niya alam at walang consent yung pag-hack, obviously walang consent ng pag-hack at wala siyang knowledge. Pero sa Data Privacy Act, pag ang isang account ay na-expose, nagamit yung data, maaari pa rin maging liable ang may-ari kung mapapatunayan na hindi niya agad ni-report o kaya ito ay nahack dahil meron siyang negligence sa pag-handle ng data. Pero generally, hindi rin siya agad-agad magiging liable. But yun nga, if no safeguard, no reporting, no mishandling of data, agad, pati owner ay magiging liable, hindi lang si hacker. Yun po. Attorney, ano po ba yung papel ng Cybercrime Prevention Act sa pagprotekta sa mga online entrepreneurs? Okay. Ang Cybercrime Prevention Act, criminalize niya ang iba't ibang mga cybercrimes like hacking, computer-related fraud, pag illegal ng access or interception, kunyari gumamit ng data para ng device para makakuha ng mga data, or identity theft or data breach. Lahat yan ay criminalized under Cybercrime Prevention Act and tulad nga ng nabanggit ko, maaaring mapatawan ng hanggang 5 milyon ng pagkakakulong or hanggang 5 milyon ng penalty or hanggang 6 na taon pagkakakulong. Ayun. Actually, attorney, sandali lang muna, attorney. At sa mga kapartner natin na nakikinig at nanonood sa ating social media platforms, bigyan daan natin muna ang ating commercial gap. So, wag muna kayo aalis dahil tungkol naman sa mga public service concern na ipinadala sa atin sa ating social media ang pag-uusapan natin sa pagbabalik ng programang Kasanggan Ninyo sa Negosyo, ang Business Natin To! Business natin to. Like business natin to. Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Oh, may tumatawag. Sagutin mo, ma. Akin na ang cellphone. Sino siya?
anak natin? Ay, sandali ha, basahin ko. Miss call lang galing kay Kumare. Di na tayo naaalala ng ating mga anak. Ganun nga siguro kapag matanda na, nakakalimutan na. Alalahanin natin ang ating mga magulang sa panahon ng kanilang katandaan. Sa kanilang nalalabing buhay, atin silang paligayahin, arugain, mahalin. Isang paalala mula sa Radyo La Verdad 1350. Ugaling pumasok sa 3 oras ng trabaho. Umalis sa bahay ng maaga upang makaiwas sa matinding traffic. Huwag laging idahilan na na-traffic kaya ka na late. Maging responsableng manggagawa. Magkaroon ng disiplina sa lahat ng pagkakataon. Ito ay paalala mula sa UNTV Radio. Radyo La Verdad 1350. Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Business natin to. Like business natin to. Alas 7:39 na ng gabi at nagbabalik po ang ating programang Business Natin To dito pa rin sa UNTV Radyo La Verdad at Business Natin To on Air Facebook Live. At syempre, ngayong gabi kasama pa din natin via Zoom ang Managing Director ng Calawag Law Office. Magandang gabi uli po, Attorney Bon Calawag. Hi. Hello, good evening po ulit, Sir Randy, Miss Chris. Ayun. Ayun, ang dami ng mga katanungan, Attorney Bon. Parang Klik-klik-klik. Grabe. programa ngayong gabi. Anyway, umpisahan ko na, no? Sabi po dito, from Norma, hello po, Attorney. Ako po ay taga Bulacan. Isa po akong freelance event partner. May mga partner po ako sa event. Isang venue stylish na nakuha ko lang din po sa social media. So, noong mga nakaraang event ko na sila din ang supplier ko, maayos naman silang kausap. Nasunod ang lahat ng mga design na gusto ng client ko. Ngayon po, noong recent event namin, hindi nasunod ang design na gusto ng client ko. In short, ang pangit ng mga design ako at kulang na kulang sa kanila sa napag-usapan. To compensate ang client ko, hindi ako binayaran sa kanya ng buo ang service for styling. So tanong ko lang po, okay lang din po kaya na hindi ko din bayaran ng buo ang styling team dahil hindi nasunod ang napag-usapan namin. On the day of our event, Attorney, hindi din po siya mahagilap. O ibig sabihin, hindi siya nagpakita. Tinatawagan ko siya to explain pero walang sagot. Naku, ang hirap nito during the event pa. Ano po ba ang maaari kong gawin sa kanya since naniningil siya ng kanyang kabuuhang payment? Or the day din nung tao niyang kinakausap sa amin at sinasabi po na hindi namin siya babayaran ng buo dahil malayo talaga sa napag-usapan. So, ibig sabihin, hindi po nasunod yung kanilang agreement, So, nagsabi ang tao niya na sa akin na ang bayaran na lang namin ay yung mga naging total expenses nila noong araw na yun. Kaya, yun na lang ang siningil ko sa client ko. And since hindi ko siya mahagilap noong araw na yun, kaya yung amount na yun na ang binayaran ko and total payment sa kanila. Kaso yung mismong owner or yung stylish is ayaw pumayag, Attorney. Gusto pong dagdagan kung ano ang binanggit ng staff niya. Sa contract din naman, walang sinasabing amount sila kung magkano ang babayaran namin at what if hindi masunod yung usapan? Paano po kaya ito, Attorney Bon? Okay. So basically, aside from the contract, dapat balikan natin yung kontrata, kung ano ba ang sinasabi dito sa kontrata in terms of breach. Kasi ang tinitingnan natin yan,
yan ay automatic na breach of contract kung hindi pagsunod sa napag-usapan or sa kontrata. Halimbawa naman, tulad sa sinakwento ni Norma na paano po yun, wala pong nakasulat sa kontrata namin kung anong mangyayari kapag nagkaroon ng breach. So doon na po papasok yung implications ng batas. Kapag meron pong verbal agreements o agreements yung bawat partido at hindi ito nasunod, at meron naman po kayong pruweba na ito hindi nasunod at nakakos sa inyo ng danyos o anything na injury, ay maaari pong magkaroon po kayo ng pag-uusap tungkol sa ano ba lang talaga dapat ang babayaran. Kayo naman po, Miss Norma, ay hindi niya maaaring singilin ng more than doon sa na-perform na serbisyo. Kasi syempre, tinatawag natin yung quantum merit, kung ano lang talaga yung na-perform na serbisyo, iyan lang ang pwedeng bayaran or i-compensate. So kung pinipilit po niya kayo na pagbayarin, maaari naman po niyang idaan yan sa legal action at kayong pareho ay kailangan yung patunayan sino ba ang tama sa inyo, kung talaga bang sino ang napermisyo at sino ang nakapermisyo. Yun po. Ayun. Ay, attorney, ito pa, may isa pang katanungan dito from Keisler. Ito ang kanyang tanong. I have an online business po. At first, ako lang ang nagbebenta. Lahat asikaso ko. Nako, parang ako to Dumating sa point na napagod ako. Halos wala na akong magawa kakasagot sa inquiries. So I decided na kumuha ng sales agent. We all know or some may nakaka-relate dito, may mga instances na ginagawa lang training ground ng mga employees ang company, totoo yan. At eventually, pag nakita nila na, uy, malaki palang kitaan dito, doon na lang sila nakakaroon ng idea na bumukod at magsarili ng negosyo. Ang ending, kumuha lang pala ng idea sa'yo at lahat ay naging competitor mo na. Ayun. Now, I am planning na gumawa na ng contract sa magiging employees ko. Valid po ba, attorney, ilagay sa contract na they are not allowed after their contract to establish or operate the same industry that directly competes with our business today? Ayun. Please enlighten me, attorney. Ang gulong-gulo na ako. Thank you, sabi niya. Okay, enlighten natin si Chrysler po ba? Okay, enlighten natin. So basically, ang sinasabi mong ilalagay sa contract, ang tinatawag natin yan ay non-solicitation and non-compete clause. So yan ay nagsasabi na bawal agad-agad na pagkatapos na umalis sa isang kumpanya, maging kakumpetensya at kumuha ng mga naging kliyente. Pero, maaari ang ilagay pero hindi pwedeng panghabang buhay. Sabihin, kailangan may limit. Lalagyan mo yan na hindi ka pwedeng mag-compete or mag-solicit within Metro Manila within 1 year. Valid yan. Pero pag open-ended na nilagay mo, hindi pwedeng mag-compete or mag-solicit. Blanco, forever ang nakalagay. Pag gagawin niyan sa korte, sabihin, hindi yan valido. Kasi kailangan limited din ang period. Kasi parang pinabawalan mo naman siya magnegosyo in the future. Ikaw lang, ayaw mo lang na mangyari yun for a certain period of time para hindi ka ma-affected sa business. So pwedeng 1 year or within a certain geographical area na. But attorney, ito ang nakikita ko, attorney, kasi minsan for example, nakuha niya na yung idea, 'di ba? So parang nangopya na siya ng or may patent na nakuha siya. So ano bang dapat natin gawin mga ganung mga tao? Masalo ka sa amin kasi, attorney, masalo sa services, bookkeeping. Nako, kuha niya na pag nagtrabaho lang saglit, 1 to 2 months kuha niya na, biglang aalis. Ano ba dapat magandang gawin para talagang ma-secure mo yung tao? Yes, thank you po. Basically po, kaya importante ang malinaw na kontrata. Kontrata including yung mga intellectual property, trade secrets, trade activities, lahat yan ay protektado doon sa kontrata at sinasabi na pag itong empleyado na ito yung malis, bawal niyang magamit, bawal niyang ikalat o bawal niyang gamitin sa sarili niyang negosyo. Ang mga trade secrets or trade activities, lalong-lalo ang mga clients or poaching ng clients, bawal na bawal. So maaaring ilagay yun sa kontrata para pag nilabag niya to,
maaari siya magkaroon ng penalty base kung ano rin ang nakalagay sa kontrata. Maaari lagyan na pag ginawa mo to, magkakaroon ka ng penalty na 10 milyon. Pwede ka namin habulin ng 10 milyon. Pwede mo gano'n ang mailalagay natin sa kontrata para disincentive sa kanila na gawin to pag umalis na sa kumpanya. But attorney, paano kapag nakuha niya yung yung kliyente mo? Yan po, pag ganyari po, halimbawa po, may mga ganyan na maaari nating masabi na swindling o pumasok din yan sa other forms of swindling kung saan may panloloko at may injury na na-commit sa inyo, or kung meron namang mga trademarks, copyrights, or patents na nakuha, maaari rin yung pumasok sa intellectual property code kung saan maaari din silang madimanda ng kasong krimen. Yun, napakalinaw nung paliwanag ni Atty. Von. Ang ganda ng talakay natin, Kapartner Randy, for ngayong gabi. Totoo yan. Very lively. Maraming salamat, Atty. Von. Atty. Von, meron po ba kayong gustong i-promote or may event po ba kayo? Or saan po kayo pwede namin makontak? Or yung may mga viewers po tayo na gusto pong makuha yung inyong contact number para if ever meron po silang gustong isangguni, saan po ba kayo pwede nilang tawagan? Okay. Hanapin niyo lang po Kaluwag Law Offices page sa Facebook. Makikita niyo na po doon lahat ng aming contact details. And meron din po kami mga tips tungkol sa batas doon na makikita ninyo. So follow niyo lang po Kaluwag Law Offices page po. Ayun. Maraming salamat, Atty. Von Calawag. Thank you Attorney po. at Law at Managing Director ng Calawag Law Office. Ayun. Thank So you po. mga partner. Ayun. Thank you, Attorney. Ayun. So magbabalik muna tayo at mga kapartner natin, no? So magbabalik mo ang inyong kasangga sa negosyo, ha? This Natin to. Business natin to. Like business natin to. Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Oh, may tumatawag. Sagutin mo, ma. Akin na ang cellphone. Sino siya? Anak natin? Ay, sandali ha, basahin ko. Miss call lang galing kay Kumari. Di na tayo naaalala ng ating mga anak. Ganun nga siguro kapag matanda na, nakakalimutan na. Alalahanin natin ang ating mga magulang sa panahon ng kanilang katandaan. Sa kanilang nalalabing buhay, atin silang paligayahin, arugain, mahalin. Isang paalala mula sa Radyo La Verdad 1350. Good day. I'm Brother Eli Soriano of the members of the Church of God International. I want to invite you to join us in a minute of prayer every day to pray for humanity and the whole world as we go through these perilous times. While safety measures like washing of hands and strengthening of our immune systems may help us through this horrible predicament, there is still no precaution or cure more powerful than God's mighty intervention. And we need His intervention now more than ever. It doesn't matter what religion you are in or what denomination you belong. This is an invitation for all the people around the world who cares for the future of their family, friends, loved ones, and humanity as a whole. Everybody is welcome to pray with us. For more details, you can check out the description box below. Thank you very much, and I hope to hear from you soon. May God bless you. Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Business natin to. Like
Ayun, nagmamadali ng oras natin, no? 7:52 ng gabi, no? At nagbabalik po ang inyong programang Business Natin To. At syempre, live na live po din tayo sa UNTV Radyo La Verdad at Business Natin To on air Facebook Live. At partner Chris, nako, ang ganda ng topic natin ngayong gabi. Gustong-gusto ko dahil mas lalo yung mga nagbebenta ng mga serbisyo at ng mga goods sa online. Ayun, ang ganda nung tinalakay ni Attorney Von, kasi yung sabi mo nga, kapartner, no, Randy, yung halimbawa sa ating trabaho, sa ating services, meron tayong naging empleyado, at the same time, at sabi mo nga, 2 months after, so nakuha na yung iyong technique. And then, ang ginawa niya, ano ba yun? Nag-put up na siya ng sarili niya, let's say bookkeeping, natuto na siya sa iyo, yung pala ay may karampatang pwede mo pala siyang makasuhan din, yung tinatawag niyang swindling. Ayun. So, actually, sige po. Yes, partner Randy, no? Kasi lalo na ito yung sa bookkeeping. Marami kong nararanasan. Let's say yung mga franchisee ng mga convenience store. So, parang natuto lang yata mag-include. Tawag na sa kanila, accountant na. So, ito na, nagka-problema na si taxpayer. Meron pala siya ng mga BIR notices na hindi pala nakakarating kay taxpayer na para bang outside nung kanyang scope of work. Parang sinakop niya yon, and then, ang kawawa si taxpayer kasi hindi niya alam na may mga ganito na pala mga notices na hindi nakakarating sa kanya. Para bang kung sa ating partner sinarili na lang niya. Correct. At hindi lang partner, ito, maraming gumagawa nito. Natuto lang, maya ang tawag sa kanya coach. Ayun, coach. Coach agad. May ako kilala na natuto ng QuickBooks, sabi natin. QuickBooks, zero. Tapos maya nagtuturo na siya ng QuickBooks. Ayun pala, lang talaga, theories lang alam. But yung application, hindi niya alam. Mas lalo dito sa Pilipinas, maraming application ang dapat mong matuto. From SEC, BIR, at sa City Hall. Baka mamaya makasuhan, sabi mo nga, yung mga kliyente natin, di ba? Nako, maraming makasuhan makakasuhan yung mga kliyente, kawawa yung mga negosyante. Oo, kasi nagigising na lang ang taxpayer. Ito na, kung sa sakit, ito na, terminal cancer, ito, meron ako inattend na ganito kahapon. Parang kung sa kaso hinang-hina na. Wala na siyang mailaban. Kasi bakit? Yung kanyang dokumento, hinostage daw siya. Yung sinabi nung taxpayer hinostage ako ma'am ng aking bookkeeper. Hindi ko alam na may BIR notices pala ako na ganito. Although ang kanyang function lang, sabi mo nga kanina, example natin yung bookkeeping. Ibig sabihin ng bookkeeping, siya lang po yung nagme-maintain ng kanyang books of account, yung daily transactions ng isang business, and then later on, parang lumalawak na yung kanyang scope of work na walang liwanag. Sabi nga ni Attorney Von kanina, napaka-importante ng contract. Diba, partner? Oo. Tama ka dyan, partner. Kailangan talaga ng contract. Anyway, partner, marami pa tayong pag-uusapan sa next week, partner. Marami pa tayong topic. So, out na tayo, partner. Mukhang magpapaalam na tayo sa mga kapartner natin na nais magdulog ng mga tungkol sa tax or business. Maaari kayo mag-text or tumawag sa 0997-824-9408. Yes, and then pa-partner Randy, maaari kayong mag-comment din sa aming at mag-message at sa ating official Facebook page na Business Natin To on Air. At syempre, asahan nyo po na sasagutin natin yan at tatalakayin natin yan dito sa show natin 7 p.m. hanggang 8 p.m. Ayun, ka-partner Randy, kasabay po niya na mapapanood din po ninyo kami sa UNTV Radyo La Verdad YouTube channel at the same time official Facebook page. Sabi mo nga ulit-ulit natin Business Natin To on Air, partner. Ayun, so mga partner, out na tayo. So sa negosyo walang imposible,
Dahil ang negosyo ay kaya natin. Dahil business natin to. Gandang gabi po. Gandang gabi po. Salamat po. Salamat sa Diyos. Business